Tandaan niyo po yan. May karapatan kayong mapagod kung meron po kayong ginawa. Okay? Pero sa bawat pagod naman natin, may kalakip din naman na pangako ang Panginoon. Tama? Naging memory verse natin yan sa Matthew din yun. Naalala po ninyo. Ano nga kasi yun? Yon, sa Matthew 20:28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Okay. 28 ba yun? Ha? 11, 28 to 30. Ayan. So, hindi nakakalimot. Anyhow, yan. Mag-aaral po tayo. So, alam ko naman po na lahat po tayo nakaranas na ng alalahanin, tama? Or anxiety. Amen po ba yan? So, let's talk about the journey from anxiety to faith. Okay? A journey from anxiety to faith. Now, let us face the hard truth na lahat tayo nakakaranas po ng anxiety. Tama? Pero ano bang gusto natin makita? So, inaanyayahan ko po kayo, buksan po natin ang ating mga Biblia in Matthew chapter 6. Reading from verse 24 hanggang verse 34. Siguro mag-focus tayo sa pinakahulihan. Pero mas maganda, simulan natin sa 24. Kasi dito tayo mag-observe, and at the same time, we will look at the verses kung ano nga po ba ang sinasabi ng Panginoon sa atin in our experience when it comes to anxiety. So sabi ng 24, ganito, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Okay, so to make it contemporary or up to date, pag sinabi natin mammon, it's money. Okay? Therefore, I say unto you, take no thought for your life. Huwag niyong isipin kung anong yung buhay ninyo. Wow! Imagine mo yun, sasabihin ng Bible yun. Pero bakit kaya? Huwag ka masyadong mag-isip. Posible kaya yun? Take no thought for your life, what you shall eat. Basic necessity ito eh. Okay? Ano man kakainin mo, what shall you drink? Nor yet for your body, what ye shall put on. Is it not life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air. Nagbigay ng example. For they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Ganda na tanong, ano? Kaya nag-aalala. Okay? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Kumbaga, in a sense, alam mo yun, sino pwedeng, alam mo yun, makapagsabi o makapag-control ng buhay ninyo? O sino pwedeng makapagdagdag man lang kahit ilang sandali sa buhay ninyo? Sabi ng 28, and why ye thought for raiment? Okay? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you? Diba? Sabi doon, ako sunod, O ye of little faith. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Inuulit na naman. Okay? What shall we eat? Or, what shall we drink? Or, wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. Ano nga ba yung Gentiles ng mga to? For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. So yung need nila versus sa character ng Panginoon. So may pangangailangan ka, alam mo yan, pero dapat alam mo din na ang Diyos kaya niya provide ng lahat. So it's a battle of choice. Therefore, ano kasunod doon? For your heavenly Father knoweth that ye have need of all of these things. Pinaka-popular, 33.
But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero maganda rin yung kasunod eh. Take thereof, or therefore, no thought for tomorrow, for the morrow, or for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto this day is the evil thereof. Ang ganda ng verse na to. Okay, tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, kami po yung nagpapasalamat. Salamat sa panibagong pagkakataon upang kami makapag-aral na naman ng banal na salita. Father God, we ask that you continue to bless us and to guide us as we study your word, open our hearts and our minds, that we may behold wondrous things out of your law, out of your Bible, out of the book. Lord, tulungan niyo po kami na sa amin po mapag-aaralan, hindi lamang po namin ito marinig, kundi ito po ay aming mapakinggan, dumating sa pagkaunawa at higit sa lahat, maisabuhay po namin upang makapagbigay po kami ng mas lalong higit na kapurihan para sa iyo. Help us to surrender everything that hinders us from seeing you, from following you, or obeying you sa buhay po namin. Salamat po, Ama. Binabalik ko po sa iyo lahat papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Maaari po tayo mo po. The journey from anxiety to faith. Now, our brain or our mind is so amazing. Tama? Amazing siya kasi nga, binigay ito ng Diyos sa atin, proving na tayo po ay higit kaysa sa mga hayop. Tama? So, kahit nasabihin po natin that animals exist, iba pa rin ang tao. Okay? Hindi tayo galing sa hayop. Amen? Tandaan po yan, hindi tayo galing sa hayop. Sapagkat meron po tayong isip. At ang isip na yan, sabi ko nga po kanina, it is so amazing because our mind is given by who? God. Now, nagkakaroon lamang po ng problema sapagkat ang ating pong buhay o ang buhay ng tao ay nakorrupt ng dahil sa kasalanan. Okay? So dahil corrupted ang tao, lahat ng gagawin niya, even though maganda siya on the level of humankind, in the end, wala rin siyang silbi sapagkat, again, ang lahat ng tao ay napapasakop sa kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos na binigyan tayo ng kaligtasan na ang ating pong buhay na dating patapon, na dating walang kwenta, ay nagkaroon ng kahulugan. Amen po ba yan? Imagine mo ngayon kung wala ka sa Panginoon, nasaan ka kaya? Diba? Siguro si Ate Mardi, talagang panay ang bidyoke niya, narinig natin lagi yun, ano? Talagang, ano yung inaawit niya? Top of the world. Binulgar ni Pastor. Si Dennis, addict yan. Hindi, sinasabi naman niya. Hindi ko sinabing nag-aakusa ako. Yan, papatotoo niya yan. And all of us, di ba? Maybe some are successful sa level ng worldly success, but all of these things are dung. Ang lahat ng ito ay baliwala. Na kung bakit ko po ito sinasabi, mga kapatid, again, balik po tayo. Our mind is amazing. Kagaya ng ating puso, hindi po siya tumitigil. Okay? Kaya, kinakailangan nyo maintindihan, mga kapatid, kung ang ating isip ay hindi tumitigil, ang tanong kasi dyan, saan ba dapat nakafocus ang ating kaisipan? Remember, when we talk about anxiety, it means thinking. Okay? In fact, anxiety means thinking over and over again. Nagigets po ninyo? Amen po ba? Now, anxiety, kagaya din po siya ng meditation. Thinking din naman siya. Kaso nga lang, ang pinagkaiba ng dalawa, focus. Anxiety, focus on the problem. Okay? A problem in which, alam mo, paikot-ikot ka lang, di ba? Unlike meditation, you are thinking over and over again, what? The Word of God. And I'm talking about meditation when you are a Christian. Kaya nga pipili ka eh. Paano ba natin pinapagana ang ating isipan? Again, dahil ang isipan, hindi siya tumitigil. Ganun siya ka-amazing. Pero ang tanong,
saan ang ating focus. Now, dito sa pagkakataong ito, kinakailangan natin tignan ang anxiety. Sapagkat lahat ng tao, and even Christians today, will and can experience anxiety. Ang tanong, paano po natin ito dapat i-handle? Kaya ang title po ng mensahe po natin, it is Journey from Anxiety to Faith. So, it means changing our focus. Sapagkat, again, pag sinabi po nating worrying, okay, synonymous siya with the word worrying, anxiety and worry are the same. Okay? Kapag sinabi nating anxiety kasi, it means you have a limited view. Okay? Kapag ang tao lagi nag-aalala, alam mo yun, limitado kasi, hindi niya alam ang susunod. Tama po ba? Halimbawa, may iniisip kang isang bagay, hindi pa man mangyayari, hindi pa alam kung totoong mangyayari iniisip mo o hindi, pero iniisip mo pa rin siya. Ang tawag dyan, pag-aalala. Amen? So kapag hindi pa nangyayari at hindi ka sigurado kung talagang mangyayari at lagi mong iniisip, dyan nag-start ang pag-aalala. Why? Because you have a limited view. Ano pa yung characteristics ng anxiety or worrying? Okay? Nag-start kang mag-alala kapag iniisip mo ang isang bagay na hindi mo kontrolado. Okay? Kanina, limited view. So next naman, paano nag-start ang anxiety? Kapag iniisip mo yung bagay at wala kang control. Okay? Lalo na tayo, minsan, ang gusto natin, alam mo yun, yung ine-expect natin, di ba? Our expectation, gusto mo yun yung mangyari. Ngayon, kapag hindi na nangyayari, iniisip mo ngayon, gumagawa ka ng paraan, even sometimes you pray to God na kontrolin niya, according sa iyong isipan, yung mga bagay na pinag-aalalahanan mo. Amen po ba? Sometimes, that is not a good prayer at all. Kapag ang isang bagay hindi nyo kontrolado, at sinasabi mo, Lord, pwede po ba mangyari yung bagay na gusto ko para at least maging peaceful ako? Hindi ho tama yun. Not exactly the prayer, that kind of prayer, pero maniwala ho kayo, sa puso at isipan natin, may mga ganung bagay. Di ba? Lord, ibigay mo lang po si boyfriend, magtatapat ako sa iyo. Yeah? Sometimes, your obedience is conditional. Okay, why? Kasi sabi nga natin, when we talk about anxiety, ibig sabihin nun, umaasa ka sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Na dapat ipagkatiwala mo sa Panginoon, hindi mo yung ginagawa. Mas gusto mong isipin siya ng paulit-ulit. Pangatlo na pwede natin makita po dyan is anxiety always present kapag meron kang bagay in the past. Okay? In the past, sa mga bagay na nakalipas na palagi mo pa rin iniisip. So itong mga bagay na to, it requires us to have wisdom. Okay? Pag may anxiety ka, kinakailangan magkaroon ka ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Why? Because we have a limited view. If you want to win against anxiety, you need to rely on God, yung reliance natin sa Panginoon. Kasi sabi ko kanina, yung mga bagay na hindi natin kontrolado, minsan yung sarili mo yung nasusunod hindi yung sa Diyos. Ano gagawin mo? How to battle that? You need to rely on God. Palitan natin. Rely or word na trust. Pag nag-worry ka, meron kang trust issues kanino? Sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? In any relationship, pag nawala ang trust, that is not a good relationship. And anxiety proves that you don't trust God. Tindi, no? Nakikinig po ba kayo? Pag nag-aalala ka, sa isang bagay na hindi mo control, sa lamang ibig sabihin nun, may problema ka sa Diyos. You have trust issues. Na dapat ang ginagawa po natin, nagre-rely tayo sa Panginoon, hindi yun nangyayari. Kasi ang gusto mong mangyari, hindi yung kalooban ng Diyos, kundi yung kalooban mo. Ano pa? So we need to have wisdom, we need to rely on God, and pangatlo, of course, we need to surrender to God. Bakit?
Lalo na pag hindi mo mabitawan yung isang bagay, tapos na, nakaraan na, pero paulit-ulit mo pa rin iniisip, anxiety yun eh. Anong gagawin mo? You need to surrender that. Ang hirap bitawan ang isang bagay na masyado mong minamahal. Madalas, sa sobrang kapit mo sa bagay na yan, nasasaktan at nasusugatan ka na. Pero pilit-pilit mo pa rin yung hinahawakan. Nahirapan ka naman. And God is telling you to surrender, to let go of that. Amen? So again, these are the characteristics of anxiety or worrying. Now, ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin? And let's dive in sa ating pong pag-aaralan. Now, the Lord Jesus, tells us about our relationship to God. So, ang sabi ng 24, ganito, tignan nga po natin. Sabi dito, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Okay? No man can serve two masters. Remember, we are the disciple of the Lord Jesus Christ. Amen. Mula nung nakakilala tayo sa Panginoon, dati tayong slave to sin, now we should be slaves to Jesus Christ. Ngayon, alam mo yun, bond slave. By the way, bond slave, iba yan. Yung slave kasi, kapag nakuha ka, it's either nagkautang ka, ayun, pagtatrabaho mo, you become a slave. Or, nakuha ka sa isang labanan. Okay? You will serve to the master. Iba kasi ang sistema sa Israel. Okay? Meron silang time ng pagpapalaya. Pero merong klase ng servant, okay, na kapag pinalaya na siya, sabihin ng master, okay, you have served the years na dapat maging slave kita, then you're free. Now, kapag nagustuhan ng slave, yung ugali ng master, doon pala papasok sa isang kasunduan na, hindi, kahit na pinalaya ako, magpapasa ako pa rin ako dahil nakita ko yung kabutihan mo. Ang tawag doon, bond slave. Amen? Have you ever, alam mo yun, come into your mind na sa sobrang buti ng Panginoon, hindi, Lord, buong buhay ko, paglilingkuran kita. Dumating na ba sa punto ng buhay niyo yan? O nakikipaglaban pa rin kayo up to now? Even so, in-explain ko lang, ang sabi kasi dito, ganito, no man can serve two masters. Okay? The word serve, pwede nating sabihin niya para sa Diyos, tinatawag po natin yan as an act of worship. Amen? Amen po ba? When you serve God to give Him the glory or anything na magpapasaya sa Kanya, that is worship. Ang worship kasi hindi yung magpapasaya sa'yo. The worship, yung magpapasaya sa Diyos. It has nothing to do with you. It always something to do with God. And that's worship. Tandaan niyo po lagi yan. Worship is not about you. It's all about God. Kaya malaking problema natin, pag sa worship, alam mo yun, hindi ka natutuwa sa kantahan, o di ka naiirita ka sa katabi mo. May mga pagkakataon na nakakairita naman. Ganun naman talagang gagawin ng kaaway eh. But as a worshiper and as a master ng Panginoon, as a servant ng Panginoon, our focus is to give glory kanino? Kay God. Okay? So sabi yan, no man can serve two masters. Okay? For either he will hate the one and love the other, or else he will hold on to the one and despise the other. In short, ang sinasabi dito ng ating Panginoon, ayusin natin yung paglilingkod natin. Amen? Ayusin natin ang worship natin sa Panginoon. Because when we talk about worship, worship needs focus. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Diyos, sabi ang ganun. Okay? Magiging loyal ka sa isa, doon sa isa hindi ka magiging loyal. Nagigets po ninyo? Sa paglilingkod natin sa Panginoon at sa Panginoon lamang, hindi pwede ang multitasking. When I say multitasking, may isa kang Diyos, tapos may isa ka pang Diyos. Kasi when we talk about worship, it means you are giving your all. And if you're not giving your all, that is not worship at all. Amen?
Tandaan nyo yun, ha? When we talk about worship, it means giving your all. And if that is not all, that is not worship at all. Hindi siya worship. In fact, ikaw mismo, tayo mismo, naging buhay na ng tao mag-worship. Nagigets niyo? Kaso ang tanong, sino ang wino-worship natin? It's not the issue that we don't worship. No, we know worship. Alam natin yan eh. Kaso nga lang, hindi lahat ng tao, they worship God. At ito ngayon, hold on. Kahit sa Kristiyano, kapag hindi niya alam na ang Diyos ang dapat niyang paglingkuran, igugugol niya yung oras niya, yung lakas niya, yung talino niya, yung resource niya sa mga bagay na hindi sa Diyos. Remember, in the Old Testament times, galit na galit ang Diyos sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Minsan, ang interpretation kasi natin sa Diyos-Diyosan, yung gawa sa kahoy, alam mo yun? Yung gawa sa marble, gawa sa bronze. When we talk about worship, it means you're giving your all. Handa na kayo? Kapag ang pananalangin nyo, ang binibigay nyo oras, tira-tira na lang, that's not worship at all. Amen? If you're not giving your strength in worshiping God, it's not worship at all. Because worship is important. Kaya nga, sabi ko nga, worship needs focus. Are we focusing when it comes to worship? Pakatotoo tayo. We need to focus in worshiping. O pwede rin kasi nating sabihin pag sinabing focus, we're talking about priority. Lagi, dapat una ang Diyos. Walang pwedeng umagaw ng oras mo, attention mo, lahat. Because in worship, God is everything. That's why we need to give Him all. Because it's either you're not giving, or you're giving God your all, or you're not worshiping God at all. Hindi pwedeng ibar. Kaya nga sabi ng Bible, you cannot serve two masters. Isa lang lagi. So worship needs focus. Ano pa? Worship needs what? Effort. Kasi yung word na serve dyan, that's important. Tama? So, focus. Sa Panginoon pala Pero may kasunod yan. Dapat may effort. Kaya yung pangako ng Panginoon, nakapahingahan, katalinuhan, sa mga nagbibigay yan ng effort. Biruin mong hingin ka ng talino, hindi naman pala para kay Lord. Paano ka bibigyan ng talino? Nagets? Hingi ka ng lakas, hingi ka ng trabaho, hindi pala para kay Lord. Hingi ka ng asawa, hindi pala para kay Lord. Hindi tama yun. Mga young people, kung hingi kayo ng asawa at hindi lang mag-glorify kay Lord, huwag na kayo mag-asawa. Because the purpose of worshiping God is giving our all to God. Kaya maraming sumasabit sa pag-aasawa nila. Hindi nila kilala ang Panginoon na banal. Akala ng maraming couple today, the goal of having a spouse is happiness. No, they're failing marriage. If you pursue happiness instead of holiness, babagsak ang relasyon ng mag-asawa. Amen? So, we have to remember that worship needs what? Effort. Pangatlo, worship needs loyalty. Anong ibig sabihin yan? Pag sinabi nating loyalty, ibig sabihin walang iba. Tama? Kumbaga, kung babasahin niyo po yung verse 24, pwede natin siya i-translate sa Filipino idiom na hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Idiom ba yon? Basta. Hindi pwede. Dapat isa lang.
Amen? So dapat maging loyal ka. So again, if we're going to look at Matthew chapter 6 verse 24, mahalaga kasi yan eh. That's the focus. When you worship God, God needs everything. Kasi kung hindi mo ibibigay lahat, it is not worship at all. So it has to have your focus, your efforts, and of course, loyalty. Doon tayo magja-jump ngayon, okay? Sa 25, dito natin maintindihan. Kaya ang sabi dyan, no, therefore, pansinin yung mga word na yan kapag nag-o-observe po kayo sa Bible. Pag sinabi natin therefore, yung bago yung verse na ito, yung kasunod niya, meron siya sinasabi doon. So ang sabi dyan, I say unto you, take no thought for your life. Eto na. Papasok na ngayon tayo dito sa alalahanin. Kaya pala sinasabi dyan na huwag niyong isipin ang buhay ninyo. Hindi yung sinasabi na itapo yung buhay ninyo. Ang ibig sabihin dito, dahil binasa natin yung previous na verse, dahil focus ka kay God, therefore, yung buhay mo, secondary na lang yan. Nagigets po ba? Because you're so focused to God, which is the primary purpose of your existence, therefore, yung buhay mo ngayon, wala na yan. Hindi na dapat ikaw nabubuhay, sabi ng Galatians 2:20. Kundi si Kristo na nabubuhay sa'yo. Okay? Doon na magkakaroon ng sense ang lahat ng ito. Minsan kasi, from verse 25 pababa, ang hirap, hindi, parang imposible. Alam niyo bakit? Kasi nga, hindi natin inumpisahan sa 24. Yung pala yun. Ang pinakalundo ng lahat ng bagay, ang pinakaimportansya ng lahat ng buhay sa isang mananampalataya, wala na iba kundi ang Diyos. Kaya ngayon hinataw yan. So sabi dyan, huwag yung isipin kung ano may buhay niyo. Sabi sa Tagalog, tingnan natin sa 24. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin o iinumin. Okay, dineretso pala. Okay? Hindi, balik mo sa King James. Basahin ko na lang muna. Okay? Wala yung take no thought for your life sa Tagalog. Tama? Kasi dineretso niya, okay, tungkol sa iyong kakainin at sa iyong iinumin. Okay? Para sa King James, take no thought for your life. Huwag mong masyadong isipin ang iyong buhay. Okay? Huwag mong isipin ang iyong buhay. Kung ano man yung iinumin mo, kung ano man yung kakainin mo, kasi sabi dyan, upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Now, sinabi po ang lahat ng ito. Sabi ko nga, bagaman need natin yan, okay, you have to refocus your life. Dahil, alam mo yun, ang sentro ng buhay mo ngayon sa Panginoon, ang Diyos na ang bahala sa mga pangangailangan na meron ka. Why? Kasi kinikilala mo siya, alam mo yun, siya yung una sa lahat ng bagay. Amen? Kanina bang nag-offering kayo? Pinasalamatan niyo, Lord? Kanina bang nag-offering kayo? Sinabi sa Panginoon na mahal niyo siya at alam mo yun, nagpapasalamat kayo dahil pinagkatiwalaan kayo ng pera? Sinabi niyo po ba yun? Sinabi ba kay Lord na, Lord, ibibigay ko to sa iyo? Alam ko naman na hindi ka namin pwedeng mahigitan pagdating sa pagbibigay. We cannot outgive you, God. Therefore, we're thankful for everything that we have. Kasi kung hindi tayo nakafocus sa Panginoon, ang hirap magbigay. Why? Mapupuno ka ng anxiety eh. Kasi pag binigay mo yung salapi, ano yung para bukas? Pero kapag focus ka ngayon sa Panginoon, sinasabi, it's not about me, it's about the Lord. Amen po ba? So dito sa pagkakataong ito, tinitignan po natin eh. So sagutin po natin yung tanong. Okay? How to handle anxiety as an act of faith worship. Yun yung sasagutin natin. Okay? Ano tawag natin kasi dito? Sa idea. Ano yung question kasi? That's the subject. Yung mga sagot dito, ang tawag natin is the complement. Okay? So ang subject po natin, the question will be, how to handle anxiety as an act of faith worship. Okay? So number 1, we need to learn how to differentiate worldly living versus heavenly lifestyle. Okay? So we need to learn how to differentiate worldly living versus heavenly
lifestyle. Now, ano gusto nating iparating po dito? Now, sinabi ng Panginoon, ang galaw ng mundo ay iba sa galaw ng mga mananampalataya or nagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga sabi po diyan, let us check, sa verse 32, for after all these things, ano sabi diyan? Gentiles. Ano ginagawa nila? Hinahanap nila yan. Yung alalahanin na iniisip mo, iniisip din yan ng unbeliever. Kasi when we talk about Gentiles, they're not Jews. Remember, the Jews are the followers of God, in a sense, that the Gentiles, they're not. Kaya nga binabawalan sila makipag-mix marriage kasi mahahaluan. So sa atin bilang mga mananampalataya in the church age, ano yung sinasabi po natin? Iba ang pamumuhay mo sa pamumuhay ng sanlibutan. Iba ang sistema at ginagalawan mo. So we should learn how to what? Differentiate. At kapag natutunan mo kung paano i-differentiate, you have to choose how to live your life. Tama po ba? Hindi lamang sapat na alam mo kung saan ka pupunta, dapat pumunta ka doon. Ganun din sa pamumuhay ng isang mananampalataya. Sometimes napupuno tayo ng anxiety because we are not acting na para bang tagalangit tayo. We are acting just like the world. So huwag kang magtaka kung mapupuno ka ng problema kasi nga, nabubuhay ka ng parang sa mundo. Unlike pag mananampalataya ka, iba yung paraan mo ng pag-iisip. Marami kasi mananampalataya, even though that they're Christian, they hear a lot of messages, verses in the Bible, hanggang doon lang, pag uwi ng bahay, baka mundo pa rin. Yung pinapangarap ng mundo, yung hinahabol ng mundo, yun pa rin yung gusto nila. Kaya nga, alam mo yun, it will take surrendering, okay, to surrender everything that we know just for us to live a godly lifestyle. Ang hirap. Kaya nga sa church na ito, habang bata pa lang, tinuturuan na po Diba? Dapat si Lord lagi ang una. Nakakatuwa naman dahil kahit mga estudyante, present. Minsan, iniisip ko, what if kung hindi ako nag-aral, to give an example somehow to the young people, it will never change the fact. Kasi ang pamumuhay mo, hindi dapat nakasalalay sa ibang tao, kundi sa salita lamang ng Panginoon. And the Word of God is true. Amen? Kaya kinakailangan po nating ituro at isabuhay na lagi na una dapat ang Panginoon. Yung trabaho mo na iniingat-ingatan, anytime pwede mawala yan. Yung tanong, gaano ka, alam mo yan, talagang nangahawakan sa pangako at sa karakter na Diyos na iyong tinanggap. Because if we are not, hindi tayo magtaka. Ang dali natin magka-problema. Kung pagkatapos ito, pag-uwi mo ng bahay, iniisip mo, trabaho pa rin, and not your relationship to God, we have a problem. You are not living a godly lifestyle. You are living just like the world. Diba? Kaya itong ginagawa natin, hindi ho ito pampalipas oras lang. Ibig sabihin, kumakain tayo. Sa ganun, pag uwi natin, meron pa rin tayong dala-dala. O nga pala, mananampalataya ako. Yung iniisip ng mundo, dapat di ko iniisip, Kristyano ako. So kahit na anong ginagawa natin ngayon, nagwawalis ka man ng kwarto mo, naglalaba ka man ng uniform, nagsasaing ka man, yun yung laman ng isip mo. Bakit? Kasi nga, you are living a godly lifestyle. Again, ang pag-iisip po, hindi tumitigil yan. Kahit sinong tao, tanongin niyo, lagi may problema yan. At tanong, ikaw, anong choice mo? Will you live the same as the world? Or iibahin mo ngayon, dapat salita ng Diyos, ang dapat nasa isip ko lang. Yun lang, wala nang iba. Pangalawa, we need to stop chasing what the world is offering. We need to stop chasing what the world is offering.
kinakailangan tigilan na natin ang paghahabol sa inaalok ng sanlibutang ito. Ano ba yung ino-offer ng sanlibutan? It's far different from what the Bible is offering us. From what the Lord is teaching us. Tinuturo ng Panginoon, gusto mo ng kapayapaan? Lumapit ka sa akin. Sapagkat si Kristo nagbibigay ng kapayapaan. Anong tinuturo ng mundo? Gusto mo ng kapayapaan? Dapat marami kang pera. Dapat marami kang kakilalang makapangyarihan. Hindi man necessarily politiko. Diba? For you to have peace or security. Kasi kapag ginawa mo yan, wala. Ginugugol mo ang buhay mo para sumipsip sa mga kilala mong may kapangyarihan. Amen? Ikaw yung tipong laging naiinggit kasi mga taong kakilala mo, dami na nilang narating. Dami na nilang na-achieve. Although masarap yung may na-achieve, pero kung magiging kapalit nilang nito ang kapayapaan mo sa Panginoon, wag na. Wag mo nang habulin. Wag na. Kasi thinking mo, pag meron ka nito, okay ka, hindi ganun kay Lord eh. Mga kapatid, kaya ang dami nating alalahanin. Kaya hindi tayo madalas magkaroon man lang ng kapayapaan ng isip kasi pilit nating hinahabol kung ano yung standard ng mundo. And if you're worldly, hindi nakapagtataka. Mahirap talaga. I have seen so many churches today, alam mo yun, they are celebrating mediocrity. Forgive me if in our church, hindi ko nga alam kung dapat ba ako humingi ng tawad eh. Kung hindi natin sinaselebrate ang any achievements kung hindi ka tapat sa Panginoon. Kasi para sa akin, dapat si Lord ang lagi nauuna. Madali lang kasing sabihin na, alam mo yan, nagkaroon ka ng achievements nang dahil to kay Lord. Any foolish people can say that. Pero tandaan niyo to ha, hindi niyo maluloko ang Diyos. Tatights naman ako eh. Hindi kailangan ng Diyos yan. Kailangan ng Diyos yung buong ikaw. Nagbabago pa rin ba ang isip niyo mga young people? Tutuwa ako kasi may mga naririnig ako na para bang they are sure na hindi sila magtatrabaho sa Manila, hindi sila mag-abroad, that God can provide everything while you're here in the Philippines or in Pampanga. Kasi gusto nila mag-worship kay God. Sana hindi mabago yan. Sana hindi mabago yan. Because I have seen so many churches. Lagi sinasabi ng pastor, dati active yan eh. Kaso nagtrabaho, nawala. Paano natin sasabihin ngayon na ang Diyos ang nauuna? Kaya nga, ang ganda ng sinabi ng 24, unang-una pa lang, nahataw na eh. Kasi we're talking about mammon, we're talking about money. Sa mundo natin ngayon ang sistema eh. Tama? Kinakailangan mo ng maraming connection for you to have money. Kinakailangan mong makapagtapos sa maraming bagay for you to have money. It's all about money. So sabi ng Lord, hindi pwede. Kasi dapat sa lahat ng bagay, naunang Panginoon. Maybe you're asking, Pastor, paano yung pangangailangan? Dito na papasok, mga kapatid, yung pagtuturo ng Panginoon. Kaya nga, dalawa yung illustration niya dyan. Una, yung mga fowls in the air, and pangalawa, the lilies in the field. Parehas ang sinabi niya that these two, sabi daw sa fowls of the air, tingnan mo nga yung mga ibon, ba't ka nag-aalala? Sila nga, hindi nga nagtanim, hindi nga umaani, hindi sila naglalagay sa mga barns, and yet, your Father feedeth them. Your Father in heaven feedeth them, sabi doon. Tapos yung sa lilies of the field naman, diba? Anong sabi niya sa verse 28? And why he thought for your raiment, sabi ng Bible,
Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Sabi ng 29, and yet I say unto you that even Solomon, pinakamayaman na to ha, sa isang taong makamundo, hindi nila kayang tanggapin to. Kasi isip nila, kailangan mo ng kailangan mo ng pera para mabuhay. Parang practical nga naman no? Parang totoo. Diba? Yung mga tipong, kaya bang bayaran ng pananampalataya ang kuryente? Parang nga naman totoo. Ngunit hindi ko ito sinasabi mga kapatid, na para bang hindi na tayo magtatrabaho. No. That's far from what the Bible is saying. Ang sinasabi ng Panginoon dito, kung ano yung mga bagay na kaya nating gawin mo. Okay? Pero, wag sanang maipagpalit o wag sanang ma-sacrifice yung paglilingkod natin sa Diyos. Yung tipong pagdating ng takdang panahon, na para bang, prayer meeting, or interview sa trabaho, gawain ng Panginoon, or activity sa school. Dapat ang laging sagot, mauna lagi ang Panginoon. Kung iniuna ng Panginoon, then you have an exam, unahin mo yung Panginoon. After nun, magbasa ka, mag-review ka. Sapagkat naniniwala ako na wala pang taong nagtiwala sa Panginoon ang pinabayaan ng Panginoon. Kaya pala, it's an issue of faith. Yun eh. Tama ba? Kasi pagpilit nating pinagkukontra yan, ang kaaway, madali tayo dayain eh. Pero kapag yung utak natin, na fixated na anumang bagay mangyari, unay mo ang Lord, unay mo dapat ang Lord. Pastor, hindi madali. I know. Minsan iniisip mo, hindi ka pumunta ng interview. Kasi na-expect mo, hindi tatama ng gawain ng Panginoon yung interview. Hindi tatama sa gawain ng Panginoon. Tama ako. Ang interview, and yet, tumama pa rin. And you have a dilemma, pupunta ka ba ng interview o unahin mo ang Panginoon? But in your heart, you've learned, dapat unahin ang Lord. So, nabalitaan mo na lang, hindi ka natanggap sa trabaho kasi hindi ka naman sumipot eh. You cannot sing as usual, ang pinakamasayang, alam mo yun, kantahan. Kasi alam mo sa puso mo, alam mo yun, sayang. Pero in the back of your mind, pwede kang maging masaya. Kasi alam mo, na sa buhay mo, inuna at sinunod mo ang Panginoon. Tandaan niyo to. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos ang sakripisyo na meron ka. And someday, the Lord will reward that. I don't know how, I don't know when, but I'm sure He will. Kasi tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At dahil inuna mo siya, humawak ka lang. Hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa siya tapos. Nakakatuwa dahil sabi ko nga, sa mga talatang ito, sabi ng 25 kasi, tingnan nga natin, therefore I say unto you, take no thought, okay, for your life. Dahil sinuko mo na sa Panginoon, Lord, alam mo to, hindi ko alam. Basta pagkakatiwala ko sa iyo. Kasi sabi ng verse 24, tama? Sa lahat ng bagay, sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat natin pagkatiwala sa Kanya lahat. Nagkakaroon kasi ng anxiety kasi hindi natin control. Diba? Hindi natin alam. So, ang requirement ng Panginoon for you to follow Him, to take a step of faith. Because everything, when it comes to anxiety, it's an issue of faith. Huwag kayong matakot kapag kumakaharap kayo ng alalahanin sa buhay. Okay, may alalahanin, sige. Pero Lord, pagkakatiwala ko sa iyo. At yung alam kong tama na makapagpapasaya sa iyo, yun yung gagawin ko. Mahawa ka lang. Pumanatag ka lang. Tandaan yun ha, marami kasi sinasabi, alam mo yan, binibigay ko anxiety sa Panginoon, pero hindi naman nakakatulog.
Hindi ho. Dapat kinakailangan ng full trust and reliance sa Panginoon. Paano mo nalaman yun pag nagawa mo na? Ibig sabihin talagang inabandon mo yung sarili mo, sinasabi mo, Lord, ikaw ang manguna sa buhay ko. And then after nun, kung talagang totoo ka nagtiwala sa Panginoon, 100%, makakatulog ka ng mahimbing. Bakit? Pinagkatiwala mo sa Kanya. Sapagkat wala pang tao na nagtiwala sa Panginoon ang nabigo. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung kailan, pero naniniwala ako, kaya niya. Kaya niya. Number 3 and last, we need to learn how to trust more on God's promise, on God's presence, and in God's power. Ulitin ko, we need to learn how to trust more on God's promise, on God's presence, and power. 3 P. Okay? Pangako ng Diyos, presensya ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Madalas, sa pupunuan ng alalahanin, alam mo bakit? Di mo alam ang salita ng Diyos eh. You don't know the promise of God. The promise of God contains power because it is the Word of God. Tama? It is the Word of God. Nasabi ko na to, pero sabihin ko ulit. Words, it has power. May kapangyarihan yan. Meron isang pag-aaral sa Japan. Kakaiba talaga mag-isip ang mga Japanese when it comes to their technology. So, they have a study in which, alam mo yun, the power of the word, sabi nung study nila. So, ginawa nila, to test that out, kumuha sila ng tubig. Kung ginawa, 2 basong tubig, yung isang tubig, lahat ng mabubuting bagay, sinabi, ang bait mo, mahal kita, ingat ka, I love you, mama, chup-chup. Tapos yung isa, puro pangit na salita. Ang pangit mo, wala kang kwenta, wala kang silbi. So, pinreaser nila yung 2 tubig. Tapos, after nilang pinreaser yung tubig, tinignan nila under microscope kung ano yung chemical composition ng tubig. Nung tinignan nila yung unang baso na nagsabi ng magagandang bagay, ang ganda ng formation ng tubig, yung para siyang snowflake. Very organized. Pero nung tinignan nila yung isang baso na puro bad words, very disruptive yung itsura. Hindi mo siya itsura, walang kaayos-ayos, ang pangit. Here's the idea. Tubig yun ang tao, 75% tubig. Any idea, any words na pumapasok sa iyo, it can affect you. Kung gusto mo maging maayos ang buhay mo, para malabanan ang anxiety, always remember the promise of God. Amen? Basahin mo. Basahin mo ng malakas yung pangako ng Diyos. Kung wala kayong ginagawa, i-google, what are the promises of God for me this day na punong-puno ako ng anxiety, o di naman kaya in my work, in my family, in my relationship, in my business, in my work. Ang daming pangako ng Panginoon. Bakit ka napupuno ng alalahanin? Di mo alam ang pangako ng Diyos. We should learn how to trust God's promise. We should also learn to trust God's presence. Eto na. Tandaan nyo, God is omnipresent. Ibig sabihin, nasa lahat siya ng dako. Gumagawa ng kasalanan, nandiyan ng Diyos. Tumatalikod siya at tumalayo siya kasi mas pinipili mo yun eh. Pero nandiyan ng Diyos. Ano pa? When we talk about God's presence, nandiyan siya lagi. Pero may mga pagkakataon na parang baliwala sa'yo. Kaya kinakailangan mong tandaan, you must always acknowledge God's presence. It will change everything. From your behavior, pananalita mo. Kapag ang isip mo, lagi nandiyan yung Diyos, yung presence niya sa tabi mo, mag-iiba ka eh. Tama? Halimbawa, kapag may ginagawa tayo isang bagay na sikreto, isip kasi natin wala nakakita.
Pero nag-iiba ang ating behavior kapag merong CCTV. Hindi napansin? Tama ba? Para ba, uy, yung upo ko. Ay, yung itsura ko. Diba? Nagigets? Think of God's presence parang CCTV. Andiyan lang lagi ang Diyos. Nakatingin po siya. Amen? We need also to learn how to trust in God's power. Dalas kasi iniisip niyo, walang kaya ang Panginoon. Hindi, kapangyarihan ng Diyos natin. Kapangyarihan siya. Papasalamat ako sa Panginoon natapos ang Bread for Life natin that we have experienced God's power. Hindi tayo yun eh. Mula sa gastusin, mula sa pagta-travel natin, mula sa mga taong nakapaligid sa atin, alam mo yun, nandun yung pag-iingat ng Panginoon eh. Hindi napansin? Maano lamang bang hagisan tayo ng Granada doon? Basta pa tayo hagisan ng Granada, ang gulo na kaya ng mundo, di mo na alam kung ano yung nangyayari. Naintindihan po ba niyo? Sino mag-aakala na graduation ng Bread for Life, dami natin gastusin. Anniversary pa tayo, Father's Day, birthday pa ni Pastor, yaring halo, may mela. Sa mga sumasamahan loob na hindi pa nagbigay, pwede pa ho, extended yan. Pero ang buti ng Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya tayo pinabayaan. So ano ang kinalaman niya, Pastor, sa anxiety na meron tayo? Kung iningatan tayo ng Panginoon in the past, palagay niyo pababayaan pa ba tayo sa mga susunod na araw? Nagigets mo ba yung logic? Kung iningatan tayo in the past, ngayon pa tayo pababayaan ng Lord. Balik tayo sa sinasabi ng Panginoon dito. Sa verse 30, ano sabi niya? O ye of little faith. Kay na yun naman pananampalataya. Ayun o. Diba? Wherever if God clothed the grass of the field, parang ganun din sinabi kanina which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you? May pa ba kayo pababayaan ng Panginoon? Samantalang mas sigit pa kayo kaysa sa mga damuhan. Ang sabi niya, kayo na maliliit ang pananampalataya. That's the issue. Ang mga mananampalataya, it's either they have small or no faith at all. Nakikinig po ba kayo? It's either maliit ang pananampalataya o wala kayong pananampalataya. Sa pagwawakas, ano sabi ng verse 34? Atras natin sa 33, alam niyo to eh. But seek ye first the kingdom of God. Okay? Unahin niyo muna yan. Okay? And His righteousness, and all these things shall be what? Added unto you. Tapos yung kasunod, maganda rin. Ang sabi dyan, okay, tingnan nga natin sa Tagalog. Tingnan natin sa Tagalog. Sa 34. Kaya nga, ito na, so tinignan natin, so dapat una muna si Lord. Okay, tapos inihataw yung dalawa na example in which dapat hindi tayo nagkakaroon ng anxiety. Na kung paano ang walang kwentang ibon at yung mga damuhan na sinusunog din lang, di ba? Hindi pinapabayaan ng Panginoon, hindi nagawa man lang na suot ni Solomon, bagamat napakayaman niya. So, tapos ang challenge ng Panginoon, kayo pa kaya? Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ng bukas. Take note ha, kung hindi nyo nabasa yung 24, hindi nyo ma-appreciate ang 34. Kasi sino ba naman tao ang hindi niya alalahanin yung bukas? Baliw ka. Pero kung bakit hindi tayo nag-aalala sa bukas, dahil inuuna mo ang Diyos. Talagang malaki nga talaga alalahanin mo kapag hindi nauna ang Diyos. That's the idea. Okay? Sapagkat ang bukas ang mag-aalala. Pinersonify, okay, yung araw. Parang ang araw, parang problema. Yun yung problema. So sabi nga ni Jesus, hayaan mo siyang mamroblema sa sarili niya. Basta ikaw, aking ka, nagtitiwala ka sa akin, akong bahala sa iyo. Ganun yun. Paano yung bukas, Lord? Hayaan mo siya. Sa akin kay, di ba nagtiwala ka na sa akin? Nakafocus ka na sa akin? Di ba yung tinignan natin kanina eh? Di ba?
yung effort mo sa akin. Kapag naglilingkod ka sa Panginoon, yung fully, hindi mo naisipin kung ano man yung magiging, alam mo yun, mga alalahanin mo. Sapagkat nakafocus ka lang sa Panginoon eh. Tapos kasunod niyan, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Kung ano yung problema mo ngayon, problemahin mo. Pag walang solusyon, pagkatiwala sa Panginoon. Pag hindi natapos, ay di bukas na naman uli. Hayaan mo siya. Basta, alam mo, gawin mo yung dapat gawin, pinag-pray mo na, pinagkatiwala mo sa Panginoon, matulog ka ng mahimbing. Bakit? Binigay mo na sa Lord. We need to learn, okay? We need to learn how to trust more on God's promise, on God's presence, and in God's power. And mga kapatid, that is our journey from anxiety to faith. Tandaan nyo ha, for without faith, it is impossible to please Him. Sabi ng Hebrews, for he that cometh to God must believe that He is, and He is the rewarder of them that diligently seek Him. May gantimpala sa mga taong inuuna ang Panginoon. At ano yon? Meron silang kapayapaan. Amen? Sa kanilang kapayapaan, nang dahil sa pananampalataya, natatapos ang alalahanin sa buhay. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat ngayong gabing ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pangako that if we seek and your righteousness, everything, Lord, na inaalala po namin, kayo po ang magkokontrol, kayo po bahala sa mga bagay na ito. And every need na meron kami, kahit hindi po namin hingin, oh God, we know that you will add it unto us. Kasi mas alam po ninyo. Lord, sinusuko po namin kung nagiging mas marunong pa po kami sa iyo. Lord, help us to surrender yung sarili po namin karunungan. Sometimes ito yung nagiging dahilan kung bakit napupuno kami ng alalahanin. Help us to walk in faith. Lord, pinagkakatiwala namin sa aming pamilya, trabaho, paglilingkod, lahat ng alalahanin. We pray, Father, to continue to bless us, to remember your promise, to acknowledge your presence, and to experience your power. Lord, salamat po sa iyong pangako na nabibigay sa amin pag-asa at lakas. Dalangin ko po sa aming paglakad. Patuloy po namin alalahan at hindi mag-alala na kayo, ang Diyos, na may kontrol ng lahat. Salamat, Panginoon, sa hindi ko po minsan na ang salita ay patuloy na managana sa aming mga puso at isipan. At ang lahat ng alalahanin na meron po kami ay patuloy po na magkatiwala sa iyo. Salamat po, Ama. Binabalik namin sa iyo puri ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi? Amen. Amen. Salamat po. At sa mga nasa online,